Magandang gabi po sa ating lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay usapin ng paglilinaw. Paglilinaw sa mga bagay-bagay na kung saan nagugulumihan ang ating mga kapatiran, ang mga kapatiran sa pananampalatayang espiritual. So, usapin po ito ng paano ba o saan ba nagsimula, o paano ba itinatag ang Iglesia Watawat ng Lahi. So, sabi ng mga matatanda, ito daw ay mula sa banal na tinig ng mga mahiwagang at ng mga mahal na magulang. Pero sa kasaysayan, ang totoo po niyan, si Dr. Jose Rizal po. No? Nagkita sila ni Arsenio de Guzman. Si Dr. Jose Rizal ay isang revolusyonaryo. Katulad rin po ni Arsenio de Guzman, isa rin po silang revolusyonaryo na nakapokus sa tinatawag na pagpapalaya ng bayan. Kasi ng panahon na yun, syempre sakop tayo ng mga Kastila. So, ang intensyon ni Andres Bonifacio, ni Dr. Jose Rizal, yan, kasabayan niyan sila Arsenio de Guzman. Ang intensyon lang naman nila ay palayain ang bayan. At sa gadong punto nga po, ang usapin ni Dr. Jose Rizal at ni Arsenio de Guzman. Sabi ni Dr. Jose Rizal, magtayo ka ng isang relihiyong makapilipino, isang relihiyon na mula sa atin, mula sa sariling atin, hindi relihiyon galing sa mga banyaga, hindi Diyos na gawa ng mga banyaga, kung hindi isang relihiyon na para sa atin. At sinunod naman yun. No? Ang totoong pangalan niya sa pagsimula ay Watawat ng Lahi. Yun lang po. Tapos, dahil yung mga revolusyonaryo, di kinreate siyang samahan. Kaso tinanggal yung word na samahan dahil kapag nakakarinig ang mga Kastila ng word na samahan, iniisip na nila ito ay grupo ng mga against sa kanila. Kaya ang ginawa na lang po sa ngayon ay pinalitan yung word na samahan at ginawa po siyang iglesia. So, mas ginawa siyang spiritual na parang isang church. Which is yun naman yung intention talaga ng author nito, na magtayo ng isang relihiyon na kung saan relihiyon na matatawag na mula sa atin, isang relihiyong makapilipino at naglilingkod sa kapwa Pilipino. Sa mga susunod na pag-aaral natin ay tututukan natin at palalalimin pa natin ang pag-aaral tungkol sa Iglesia Watawat ng Lahi. Yun lamang po mga kapatid, maraming salamat po sa pakikinig.